Okay, pag-usapan natin yung mga beasts na tinatawag sa Book of Revelation. May mga beasts na binabanggit doon. Actually, main beasts are two beasts. Dalawa po sila. At ang mga ito po ay may significance po talaga doon sa mga main character na atin pong inaabangan na mag-i-emerge pag na-rapture na po tayo. Sad to say, kung talagang inaabangan yung o ina-anticipate ninyo o inaabangan ninyong makita ninyo yung mga main characters na ito, yung Antichrist saka yung false prophet, pag sila po ay talagang ina-anticipate nyo, mabibigo lang po kayo. Kung believer ka, mabibigo ka. Sapagkat hindi nyo na po sila mamimit dahil ira-rapture na po tayo. Okay? Yan po ang buong katotohanan sa Bible. At muli sinasabi ko paulit-ulit, hindi po tayo pwedeng lumihi sa salita ng Diyos. Sa Bible lang po tayo. Okay? So, tignan po natin yung beast from the sea. Okay? Pag sinabing beast from the sea, ano po bang ibig sabihin nito? Ito po ay halimaw mula sa karagatan. Bakit po doon? Alam niyo sa Bible po, pag sinabi mong karagatan, sinisignify po niyan ang Gentile nation. Mga Hentil. Karagatan, di ba meron tayong tinatawag na sa ibayong dagat. O, nandoon. Ibig sabihin po nun, siya ay taga-ibayong dagat. Ibig sabihin, siya ay taga-malayong lugar. Taga hindi dito. Okay? Ibig sabihin po nun, ang Gentile po, ganun po nire-represent ng Bible. Okay? Pero pag sinabi mo naman, beast from the earth, sa Tagalog, halimaw mula sa kalupaan. Ano bang significance ng kalupaan? Sa Bible po, pag sinabi mong significant ang kalupaan, ang ibig pong sabihin niyan ay land. Ano ba ang pinaka-land na iniingatan ng Panginoon, especially ng Old Testament? Jewish people, Jewish land, Israel. Okay? So, yung isang beast, sinabi nagmula siya sa earth. Okay? Yun po ang tinatawag nating second beast. Yung second beast po, ito po yung false prophet. Yung false prophet, magmumula po talaga yung kanyang ethnicity sa Israel. Isa po siyang Hudyo. He's a Jew. Okay? Yung ethnicity niya. Pero yung Antichrist, siyempre yung Antichrist po ang pinaka-main character dito sa darating na tribulation at great tribulation. Ano po bang ethnicity niya? Ang ethnicity po niya, since sinabi, beast from the sea, siya. Mula siya sa karagatan, umahon mula sa karagatan. Ito yung unang halimaw. Talagang, yes, ito yung talagang binigyan ni Satanas ng kapangyarihan. Ito po ay isang hentil na talagang nakalagay po sa aklat ni Daniel, magmumula po talaga sa revived Roman Empire. Okay? So, yung mga nangyayari po ngayon dito po sa mundo, kasi kahapon po may bago na naman pong mga upload sa YouTube tungkol sa sa pagka-elect ni Pope Leo, no? Bilang first American Pope Leo the 14th. Marami na namang conspiracy theory since he's an American. Kung nga naman, no, nakita ko rin, pinanood ko, sabi ko, abay, no, it makes sense din naman. Pwede rin naman kasi binabanggit nila doon na since American siya, hindi bang pinaka-superpower po Amerika? Superpower na nga yung Amerika. Tapos, maski ba naman doon sa Rome, magiging superpower pa rin kasi Amerika na umupo. So, meron silang mga conspiracy theory na bakit daw biglang lumabas siya na siya yung lumitaw na Pope samantalang tawag dito, si Cardinal Tagle talaga ang pinakamalakas. Ang alam ko po talaga si Tagle ang pinaka gusto ni Pope Francis na pumalit sa kanya. Okay. Akala ko nga po talaga si Tagle ang lilitaw. Pero marami po nagtaka. Marami rin nagtaka ba't hindi raw si Tagle. Especially mga taga-Amerika na Pilipino nagtaka. Alam nila si Tagle talaga ang lalabas. O kaya yung taga-Ghana. O yung black, no? Na taga-Ghana. Pero ba't ganda ang nangyari? May mga conspiracy theories na. Diba? So, yan napasok na naman. Since superpower ang Amerika, hawak na raw niya yung dalawang kapangyarihan, yung United States, yung White House, at saka yung Vatican. Ayan po ang conspiracy theories ngayon. Kasi yung prophecy ni Malachi, medyo ito po ay prophecy
na kung titignan mo, yung significance niyan, nauugnay lang talaga sa Catholic Church. No? May sabihin ko sa inyo kung bakit. Nauugnay lang po talaga yan sa Catholic Church since very Catholic po talaga yung prophecy, sapagkat ang nagbigay po ng prophecy na vision daw niya itong si Saint Malachy. Pero bilib ako sa prophecy niyan kasi unlike, mas bilib ako sa mga prophecy niyan kaysa doon sa prophecy ni Nostradamus, no? Mas bilib ako dito kasi yung accuracy, pati yung pagre-resign ng isang pope bago lumabas daw yung last pope na pinaniniwalaan na si Francis. Kasi ganito po yan eh. After the last pope, may mag-i-emerge daw na pope o yung papalit daw doon sa last pope, parang sabi nila, hindi na raw tunay na pope yun. Parang, yun daw ang false prophet, yun daw ang ganito, ganyan. Doon po sablay kasi ang false prophet po talaga ay isa pong Hudyo. Hindi siya pwedeng maging Gentile. Hindi tatanggapin ng mga, ulit-ulitin ko, hindi tatanggapin ng mga Hudyo na hindi nila tatanggapin o hindi nila paniniwalaan. Kasi yung false prophet po, ang gagawin niya, ituturo niya yung mga tao doon sa Antichrist. Paano maniniwala ngayon yung mga Hudyo doon sa false prophet? Kung siya po ay isang Romano Katoliko. Alam nyo, meron pong hindi magandang record sa mga Jews, ang Catholic Church. Dahil po, sinisisi rin po sila dun sa Inquisition at saka roon siyempre sa Holocaust na nangyari nung 40s sa pamamula po ni Adolf Hitler. Bakit dinadamay ang mga Catholics? Sapagkat si Adolf Hitler po isang Katoliko. Ganyan po sila mag-isip. No, siyempre, alam nyo, hindi po biro yung kanilang pinagdaanan. May documentary po dito sa YouTube yun, better check it out. Tungkol sa Holocaust. Naaawa po ko, maiiyak kayo sa dinanas ng mga Hudyo. So kung meron man sila mga ganun-ganun na mga theory or mga isip nila, hindi mo rin sila masisisi dahil yung mga pinagdaanan po nila matindi, nakakaiyak, nakakadurog ng puso. Diba? So, kaya hindi nila paniniwalaan, no, na isang Katoliko ang magkukonvince sa kanila. Okay? Para ituro doon sa Antichrist. Hindi. Kasi madali pong ma-negotiate yung third temple nila dahil doon sa false prophet din, sa tulong niya. Dahil dadalhin niya sila doon sa Antichrist. Kaya ang false prophet po talaga naniniwala ko, isa siyang Hudyo. Maski yung dating pastor ko po na naniniwala siya yung false prophet would be a Jew. Hindi pwedeng ibang ethnicity, sabi niya. Kasi doon pa lang yung natural pa lang na diba, yung kumbaga naturalesa, sabi niya, galit nga sila sa mga Romano Katoliko. Paano nila paniniwalaan yan? Okay? Pero yung Antichrist kasi, isa siyang politician. Figure siya na politician. Kaya makikipag-deal sila dyan, although siya po ay isang hentil, makikipag-deal sila sa kanya dahil siya po ay politician. Okay? Na punong-puno ng karisma. At madidisib niya rin ang mga Hudyo at makukonvince niya sila na itayo yung third temple. Okay, itayo yung third temple. Pero pag yung sinasabi nilang Antichrist ay yung Pope, hindi rin po pwede kasi religious figure niya po, yun po yung na-Catholic, hindi nila paniniwalaan. Pero politician po kasi yung Antikristo tsaka punong-puno ng karisma. Dahil ito po ay tawag dito, si Satanas ang nasa likod nun. Kaya paniniwalaan po nila yung Antikristo. Okay, nagtatayo yung third temple. And the rest was history. Again, huwag na po tayo malito. Pag sinabing beast from the sea, ito yung Antichrist. Pag sinabing beast from the land or the earth, ito yung false prophet. Pag sinabi mo kasing land, ang nire-represent niyan yung nation of Israel. Land. May land ka ng Diyos, diba, doon sa Israel. Ang sea, since karagatan, iba yung dagat. O, diba? Ibig sabihin, isa siyang hentil. Ayan lang pong ibig sabihin nun, no? So, marami pong ma-unfold na prophecy at ang prophecy po ay never been this exciting. Kaya kung hindi ka nag-aaral ng prophecy, medyo left out ka dahil hindi mo alam ang mga pinag-uusapan dito. Kaya ako sa'yo mag-aral ka ng propesya. Kaya ng eschatology. Sapagkat now is the time for you to learn also. God bless.